Hello ladies, sigurado ka ba na magiging loyal ang partner mong lalaki? Hello guys, so ang topic natin for today, eto, mga signs na ang lalaki ay magiging loyal sa iyo for life. Wow, sana all for life talaga, di ba? So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, whoops, disclaimer muna tayo. Itong mga babanggitin kong mga signs ay hindi 100% na accurate. So, maaring ang ibang lalaki ay hindi ganito. Pero, karamihan kapag may mga signs na ganito ay ganun na ngayon. 2,000 years later. So, eto, diretso na tayo ating aalamin ang mga signs na ang lalaki ay magiging loyal for life or hindi. Number 3, ito, yung parents or kapag ang parents mo, ang mga magulang mo ay may ganyang gawain or may mga pagtataksil silang ginawa. Alam mo kung saan ka lumaki, kung ano yung environment na kinalakihan mo, kung ano yung lagi mong nakikita, ay nagkakaroon yan ng effect sa iyong personality, ng effect sa iyong mga views in life, perspective in life, ganun yun. Eh kung nakikita mo sa mismong mga magulang mo na ganun ang pinaggagawa nila, ayan, naglolokohan silang dalawa, kung ano-ano ang mga masasamang pinaggagawa at nakikita ng mga anak, siguradong may negative impact yan sa mga anak at dala-dala yan hanggang sa pagtanda, magiging adults. At syempre, sa usaping pakikipagrelasyon ay nagkakaroon ulit yan ng impact, most probably negative effect. Pero hindi ito ang sukatan pa rin, okay? Kasi marami sa mga lumaki sa mga ganitong mga environment pero nagiging mabuti silang tao, naging mabuti silang asawa, di ba? So hindi lahat. So depende pa rin yan sa magiging personality or values ng tao, ng lalaki. Kasi marami naman ang lumaki na broken family pero naging maayos ang kanilang pamumuhay, ang kanilang pamilya kasi ayaw nilang maging ganon ang kanilang family, di ba? So ayan po, ang number 3. Number 2, eto yung lahi, genes. Nako, delikado pala. Kapag may lahi siya, pagka babaero or meron talaga siyang gene na ganon, yung cheating gene, mataas ulit ang chances na magloloko yan sa inyong relasyon. Kasi scientifically, may mga researches, may mga pag-aaral na meron talagang cheating gene. Yun ang tawag doon. Kapag nasa iyo ang genes na yan, mataas din ang chances na in the near future ay mag-cheat ka. So yung loyalty mo ay siguradong wala na. Wali. Ganun yun. Paano na kapag nasa iyo ang gene na yan? Ibig bang sabihin ay magiging loko-loko ka na, magiging cheater ka na? So nakadepende na yan sa personality mo at sa mga values mo bilang tao. Kapag ikaw ay talagang mahinang klase ng tao na yung values mo ay mababa, masasama ang mga values mo, naku, siguradong yung probability na ikaw ay magiging dishonest, cheater sa partner mo ay mataas. So, ito yung mga signs na kung magiging loyal ang isang lalaki or hindi. So, nasa lahi pala yan. Okay? So, ayan po, ang number 2 at number 1, ito, yung past behavior niya or history. Oh, di ba? So, alam nyo, itong mga past behaviors ng tao, ng lalaki na yan, ay indicator sa kanyang magiging future na behaviors or yung maaring gagawin niya in the future. O, di ba? So, ano ba ang relation nito sa pagiging loyal, di ba? Alam nyo, di ba, may kasabihan na once a cheater, always a cheater. So, ganyan din sa usaping pagiging loyal. Di ba? Kasi ang cheating at loyalty ay laging related ang mga salitang yan. Paano ka magiging loyal kung ikaw naman ay nag-cheat? So, kapag ang lalaki, ang partner mo, ay meron siyang history of cheating, nako, delikado yan. Napakataas ng chances na in the future ay mauulit at uulitin niya
yung kanyang mga pinaggagawa noon. Of course, hindi ko sinasabi na lahat ng lalaki ay ganito. Pero yung chances ay very high. Kasi darating at darating yung time na mag-trigger ulit doon sa kanyang mga dating nararamdaman. Kaya nagagawa niya ulit ang bagay na yon. So, kung sasabihin mo na magiging loyal ba, mataas ang chances na hindi kapag yan na ay may history. So, kapag ang lalaki na yan ay malinis ang kanyang record, wala siyang ginawang mga kalokohan noong mga past niya, aba, swerte mo. Kasi mataas ang chances talaga na magiging loyal siya. Pero tulad ng sinabi ko sa disclaimer, na hindi yan 100% accurate. Okay? So, ayan po, ang number 1. Number 4, ito yung peer influence. Nako, malakas ito. Alam mo, kapag ang partner mong lalaki ay napakahilig sa mga barkada, di ba? Lalong-lalo na kapag ang hilig nilang pastime, ayan po, yung mga inuman, ganyan. Yung mga lagalag, laging gumagala, lalong-lalo na sa gabi. Nako, prone yan sa mga ganyang gawain. Alam mo kung bakit, di ba? Doon pa lang sa alak, kapag ang mga magtotropa ay yan ang gustong-gustong ginagawa, nag-iinuman lagi, saan ba hahantong yan? Kapag medyo umiinit na yung kasiyahan, nako, lalabas na yan. Pupunta na sa mga lugar na kung saan may mga ganyang mga eksena, mga babae, literal na ganun. So, andyan na yung mga impluensya ng peer tropa. So, anong mangyayari kapag nandun ka na? Di prone ka na rin sa mga ganyang gawain, yung pambababae, sigurado na yan. Kasi nandun ka na sa lugar kung asan na yung mga ganyang mga gawain, di ba? So, kapag yung partner mong lalaki ay ito talaga, napakahilig niya sa tropa, hindi ko sinasabi na masama ang pakikipagbarkada. Maraming magagandang naidudulot kapag maganda rin ang ginagawa ng mga kaibigan. Pero kapag ang ginagawa ay puro sa maling direksyon, wag, sigurado yan na ganon ang patutunguhan. Okay, so napakatindi ang peer pressure sa mga ganitong mga loyalty ng isang lalaki sa isang relasyon. Okay, so ayan po ang number 4. Number 6, ito yung levels of fulfillment and satisfaction. Wow! So, ano ang relation nito sa pagiging loyal? Okay, so ito na, sa usaping S or ganon, kapag magkaiba kayo ng level ng gusto or ng fulfillment sa bagay na iyon, nako, medyo affected ulit ang pagiging loyal ng isang tao. Kung yung lalaki ay napakataas ang kanyang level of fulfillment sa bagay na yan or satisfaction, nako, tapos ikaw naman ay hindi mo kayang i-provide, ibigay yung ganyang pangangailangan niya sa bagay na yan, mataas ang chances na maghahanap yan ng iba. So, affected na naman ang pagiging loyalty or pagiging loyal kapag ganito ang mga sitwasyon or nangyayari, di ba? So, sa usaping ganito talaga ay dapat talaga ay nagiging compatible sana. Or at least man lang ay nag-a-adjust kayong dalawa. Kumbaga, siya ay nasa mataas na level tapos ikaw ay nasa gitna ka lang or nasa baba. Nako, talagang magkakaproblema nga kapag sa mga ganyang usapin. So, the best siguro is kausapin mo siya. Ipaintindi mo yung side mo na siguro naman gagawin mo yung best mo para matugunan yung mga pangangailangan niya. At siguro siya naman mag-adjust din naman ng konti. Hindi yung pansarili lang ang iniisip, yung pansariling kaligayahan lagi. So ayan po ang number 6. Number 5, ito yung personal values and beliefs. Kung ano yung mga pananaw niya sa buhay, di ba? Kung ang pananaw ng partner mong lalaki ay medyo baluktot, hindi naaayon sa tama, nako, sigurado na ganon. Yung loyalty ay affected. Kasi may mga partner na maaring ang paniniwala nila ay okay lang makipagrelasyon sa iba. Di ba may mga ganyang mga pananaw, mga paniniwala na okay lang na makipagrelasyon sa ibang tao kahit sila na ay may relasyon. Napakaraming ganyang nangyayari ngayon. Di ba? Real talk yan. Yung mga swinging, mag-aasawa yan or mga partners na nakikipagpalitan ng partners na sila ay sang-ayon doon. So, para sa kanila, okay lang yun sa kanila. Basta masaya sila at kagustuhan nila yun. Isa yan sa mga examples, di ba? So, kapag ganyan ang paniniwala at pananaw ng lalaki at hindi ka sang-ayon doon, nako,
magiging problema yan. Kasi talagang yung loyalty ay talagang yan ang number one na affected dyan. So dapat sa umpisa pa lang ay medyo alam mo na kung ano nga ba ang pananaw ng lalaki na yan sa mga ganitong mga bagay-bagay, di ba? Oo. So ayan po, ang number 5. So ayan po ang iilan sa mga signs na ang lalaki ay magiging loyal for life. Wow! Good luck sa inyo, okay? So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe